Okay, good morning. Day 2 finals. I have constellator. 5 o'clock. So, na-prepare ko na yung mga gamit ko. So, I have my bags, personal bag for today. Ito yun. Tapos, laptop. And, print out ko na yung 257 pages na PDF. Tapos, iba pa yung ginawa ko sa rito ng reviewer. And, time check, 7:30. Na-plancha ko na yung damit ko. Of course, blue na naman. Feeling ko talaga maswerte yung blue saka nag-stand out. Nagpa-pop up yung aking confidence. Wow, Pia words back lang tayo. And then, yeah, I have 8 o'clock Zoom for my training and certification. Ang kailangan kong gawin. So, nag-plancha na lahat. I have to go to the bank to get my ATM. So, hindi lang akong ID. So, yeah. Shoes okay. Magkakape ba ako? Gusto ba ang kape? Kasi magkape ako. As usual, ganun ulit. Nag-alarm ako ng 5:30. Hindi ko kaya. So, 6:30. Again, hindi ko na naman kinaya. Dahil napagod na naman ako sa panaginip ko na tungkol sa pagluluto. Yung mga pinabibili kong ang tawag doon, pan sa aking kaklase nung high school. Shout out to Jeresa na panaginipan kita. And then, yun, pagod ako. So, gumising na naman ako na parang hindi ako nakatulog ng maayos. Pero natulog ako kahapon ng 1 o'clock. So, ngayon, I'm excited. Pero, naghahanap na ng mga intel yung mga iba kong kaklase. Kasi ang sabi nga, for Consti, cover to cover daw. Pero yung nasagap ko nga na info, would be, may certain topic lang na ang daming mga questions for that. So, ano gusto namin malaman kung pati ba yung mga topics and terms sa midterms lalabas pa. Diba? Nag-uwi ako ng Bernas Constable, hindi ko naman na nabasa. Kaya dadaanin ko sa cheat code, yung reviewer na lang na binigay ni Prof. Ang aking aking inaral. So, hopefully ngayon, Wednesday. Tapos, my gosh, meron pala ako din ulit seminar na a-attendan bukas. I have to go to the province. At meron akong task na gagawin. Kumapa ako. Goods tayo, positive tayo, masaya tayo. So, magpapatutog ako ng music para yung energy ko. We're active and alive and we will be blessed. We're gonna pray and worship. And yeah, that's it for today, Wednesday. Hi and God bless everyone. Ganun. So, ayan, done with shower. And I have 10 minutes before logging in sa Zoom. While nagpapatuyo ng buhok, I think this will be my ultimate strength and the way, the solution, the answer. So, magbabasa muna ako. For 10 minutes, tayo ay magkakaroon ng enlightenment and wisdom. So, kahapon ulit, sinimulan ko. And appreciate na may natututunan tayo sa buhay para matanggap natin yung mga bagay-bagay na out of our control already. So, napunta. So, yan. So, ngayon, I'm gonna do numbers 2. Okay, bye. Okay, I'm done prepping and I have time for breakfast. So, first, coffee. We're attending an online Zoom. Diba? Multitasker tayo. Full day na video on conference.
Pero dead man. Wala silang magagawa. Hindi nila ako mapipigilan. And I have my breakfast. So, Nutella and pandesal. Yay! Kailangan mag-put 8:30 na. So, dapat bago mag-9 nasa school na ako para pack-up. Bye! Okay, 12:30. So, hindi muna ako pupunta ng bank. Sa Friday na lang. Kasi sayang yung biyahe. Magbabasa na lang ako. And then, I'll have lunch. Nababasa ko pa lang is right for access to information. Oh my gosh, yun pa lang. Susunod ko ay double jeopardy. So, ayan. I'm banking na yun yung mga lumabas sa exam mamaya. So, I still have like 4 hours. Inuna ko umattend ng seminar kasi naka-on kami. Baka mag-kick out pag wala nakikinig. But, I'm here na sa school, sa library. Nag-aantay ako ng ibang classmates para makapag-discussion kami. So, natapos ko naman siguro mga 30 pages na yung nabasa ko out of the 250. So, I'm not sure kung paano ko basahin. But, I'm happy because I'm learning. Sobrang skim lang talaga. Keywords. So, yan. Tapos kailangan ko siguro freedom of expression. So, gagamitin ko si Diocese of Bacolod versus Comelec. Ano pa ba? Oh, custodial rights. Rights of the accused. Kailangan kong basahin. Miranda rights. Yan. Yan topic. So, 5 minutes break and then lunch. Okay, let's do serious food. This is my lunch. Ginataang sitaw and kalabasa with fish. And I think there is beef caldereta. Para dire-diretso. Yay! And that's our cafeteria food. So, yes, that with Consti. Effective prayer naman tayo. 12 yung question. Merong 3 or 4 na question na nanganganak. So, out of that 12 question, nabasa ko dun yung mga 6 or 8. And because of that, kailangan ko i-check yung answers ko. So, yes. Lumabas yung double jeopardy. And then, freedom of religion. So, I'm good with that. So, yeah. Happy. So, hoping na yung sobra ko ng midterms ma-carry over sa finals. And if I have the same performance ng midterms and finals, pasado tayo. Ano na talaga, praying for good jiwa. Pero thank you Lord. Ay, bakit nagre-record pa? So, So, I have to check my answers na. Ayan. So, pangalawa ko natapos. O, di bang kapal na pagmumukha? Pero, hanggang 7:30 kami. Nag-start kami 5:30. Ay! Natapos ako ng 6:45. So, yeah, I would say prayer works well. So, okay. Freedom of religion. Tingnan natin. Kinaraan ko sila ng absolute and subjective. Omissions. Acts of expression and omission. Perfect. May mga ganun-ganun. Ano to? Separation of church and state daw. Hindi ito yung nabasa ko. Nasa na ito? May nabasa akong case dito. Oh, kailangan siya lumabas. Ayun, tinanong ko ano yung demon test.
Oh my gosh, hindi ko nabasa to. Pero yung principal effect, advancement or inhibition, nasagot ko. And then, excess entanglement of the government, nasagot ko. Pero, secular legislation purpose, masama. Ay, shit, secular cause yung sinabi ko. Sabi ko, secular legislative purpose. Anyway, at least, di ba kang 10 points on? I'll give myself minimum 4. Appropriations. Okay. Nagbigay siya na, ayan, ano tong lemon tree parties establishment. Ayun, cause and purpose. Pwede na yun. Ay, my gosh, eto, lumabas to, US case. Supplement. So, anong ruling dito? Shit, unconstitutional siya. Fudge, mali ako. Pero hindi niya kasi nilagay dito na sole beneficiaries. Iniba niya. And that to dito. Oh. Sinabi lang niya are the sole beneficiaries of this act. Pero hindi, iniba niya yung case eh. Dito kay Lemon versus Kurtzman. May salary incentive pag hindi ka nagtuturo ka sa private school and hindi ka magtuturo ng religion. Anyway, tatanungin ko yung mga classmates ko dito kung sagot nila dito. So, meron lang lumabas na isa. Si third runner up. Tingnan natin. So, yung question naman na tungkol sa Seventh-day Adventist. Kung siya ba ay applicable sa labor arbiter. So, ang sinagot ko, wala naman silang employer-employee relationship and ecclesiastal affair yon, yung mga policy nila. Administrative and all. Ayan, si Prof lumabas magsisira at chichikahin ako. Shit, nikilig ako, chinika niya ako. Kasi daw, appreciation as co-bidder. Although sinabi naman niya ata yun. Pero ang alam ko sabi niya, kung sino yung highest, may bibigay siyang book. Pero, yun. Because daw, naging maayos yung class namin. Pero syempre, that's because of the main bidder. Co-bidder lang naman ako. Alam mo naman, ganda ng ambag ko. So, siya pang magbibigay ng gift. Which is, last session namin, that was 2 weeks ago, birthday niya. Pero ngayon, nagbigay naman kami ng, sa kanya, pen and a cake as birthday gift and thank you gift. So, mukhang okay siya sa amin. So, sana mag-curve siya. Pero ang alam ko, merong naka-90 sa amin. Tapos kami lahat. Ay, ang layo ng scores. Pero, what's the next one? And, okay na. Kailangan ko i-check yung sagot ko. So, sana hindi palpak. Ang pangit ko pa naman magsulat. So, i-consider na. So, ayun. Wala lang. Feeling ko, maganda tong result na to. So, I'm happy. Prayers works, really. At hindi ko natapos kung gaano kadami to. Siguro ang mga natapos ko, 33 plus 33, nakadalawang 66 ako sa isang 30. Mga 80 pages lang natapos ko kanina. Kasi ang daming ganap, may seminar ako. Tapos may mga job interview na sa telepono. Tapos 11 na ako or 12 na ako nakarating sa school.
So, wala. Hindi ko nabasa. Pero buti na lang talaga. Yung mga hindi lang ako nasagot at naaral. Like, fingerprinting, getting blood without counsel. Is that a violation of your self-incrimination? And then, what is yung sa form? Yung sa regulation and restriction about ang nire-restrict mo or nire-regulate mo is the statements, while the other one is kung saan mo ginawa siya, something like that. Pag nahanap ko yung freedom of expression, pero hanapin ko muna yung sa flag ceremony, hindi ka nag-allegiance, tapos dinemanda ka, may case na ganun. O yan. Free exercise clause includes not to believe. Everyone has a right to his beliefs, and he may not be called to account because he cannot prove what he believes. So, yun nga yung omission. Freedom to act on one's beliefs. So, acts and omission. Pero religion ba to? Kasi sa speech na ito ginamit eh. Okay, si escritor hindi lumabas. Ayan, ito na, flag salute. This is not but an act and profession of love. Okay. So, lumabas to. West VA. What's VA? Virginia? West Virginia Board of Education versus Barnett, US. So, according to the petitioner, the respondent was expelled from school. Does this rule compelling a pledge violate the First Amendment of the Constitution? Yes. Compelling a salute to the flag infringes upon an individual's intellect and right to choose their own belief. This legislation is well within the statute purview. Okay, so yes, walang mandate, ang sinagot ko, walang law na nagmamandate sa atin for patriotism. So tama ako dito. And sabi ko, hindi naman siya nag-iskandalo at wala siyang violate. So, as long as the actions do not present a clear and present danger, so, the Constitution encourages diversity. Buti nabasa ko to pero hindi ko to nasagot ng ganito. The state has no power to mandate allegiance. Perfect. So, tama ba? Patriotism ba nilagay ko? Patriotism. Okay, so, keywords. So, I'll give myself there a 7. High of 8. Okay, so meron din Jehovah's Witness. Call yourself from idols and pledge transcend constitution. Okay. They do not engage in external acts. So, whether or not school children may be expelled for refusing on account of religious belief to take part in para sa expression. So, bawal siyang i-expel. Small group lang naman sila. It is a fundamental right. It is a twofold aspect. Oh, eto, nagawa ko to. One is absolute. And sabi ko, absolute, yun yung hindi mo, yun yung pinaniniwalaan mo. And then one is subjective, how you act on it. Perfect. So, yeah. 7 or 8. Ano pa ba? Religious test. Ayan, liberty of abode. May leprosy. Ano na? Ano na? Ay, Masyado tapos ka na. Oh, magpa-party pa, magpi-picture pa, di ba? Uwi na ako. Eh, bakit? Sayang picture. Kasi naman sir, Baka. nagulat po kasi ako. Ayun, ma. Alam mo naman baka biglang bumusang ulan, Oh, baka tayo Girl, dito. nakasurvive, winner, Sakto positive. lang. Binasa mo ba to? Hindi. Andito yung case. Hindi ko nabasa. Si leprosy. Si leprosy Si is hindi nag- matter of public health. Health, lang. something like that. Sa Pero hindi, constitution yun. pero hindi siya ubra dahil dun sa Pwede siya. abuso. Hindi ubra dahil dun sa complaint ng wife. As a matter of public, kasi Oo, oo. hindi siya dahil dun sa complaint Yes, ng wife, pero ang dahil sabi dun ko- sa matter of public policy. Yes, na Public the health, state oo. for the welfare. Tapos Kumbaga si ano yung- din, kasi hindi ang- nagmamatay ng dahil sa'yo. Freedom of expression. Freedom yun. expression, yes, nandito din yun. Hindi ko yun alam dyan, pero nabalita kasi. Okay. May news kasi so, siya. totoong case to. Hindi ko alam hindi ko to nabasa actually. Wala ko nabasa Pero dito. ano? Pero
inano yun eh, merong mga teachers na they don't want to Magsabi ng gano'n. to Nung mamatay. sing. Oo, kasi Oo. it's parang alam mo yun, hindi Hindi na tunay sila sa kanila. naniniwala. So, True. parang if it does not affect yung other rights, kasi di ba yun yung limitation ng freedom of True. rights and expression, as long as it does not trample on another's Oo, right and it encroach on doesn't, other oo. rights, yes. Behave naman sila ng flag ceremony. Oo, nagtayo pa din naman sila. Parang- I mean, tumayo pa din naman. Anim yung case Hindi na ko na-identify. alam. Kung gusto mo mag-check ng answers. Hindi, pero yun nga sa akin, hindi ko sila nabasa. As in, Paano ka nag-review? hindi ko ito nabasa. Ganda lang. Hindi. yung freedom of expression, nasa krim yata kasi yun. Akon sa bagay, Krim. oo. Pero kasi, ang legal basis ko doon is yun nga, ang lahat Ay, naman ng- public health. Si leprosy. sila. Pero So, kasi, section pinoint 6. out ko doon, kasi ang gusto nung asawa is sa malayong lugar. Yung sa ano, Pero ang tanong naman sa atin, under the Constitution, how will you support? sa akin kasi sabi niya, ang tanong kasi niya is kung magpo-prosper. Yung sinasabi niya. magpo-prosper. Sabi ko, yes, parang sabi ko, to a certain Mhm. limitation. Kasi, di ba inaano niya yung right to freedom Yeah. to a vote. Kinocontent niya na karapatan niya kahit saan siya tumira. Meron siyang karapatan, pero limited right now. Pwede Aha. siyang mamili, pwede siyang mamili dun sa mga ibibigay na option sa kanya ng City Health. Kasi Yes. hindi pa rin siya, kunwari nasa Pilipinas siya, tapos ipapatapon siya sa sobrang layo na hindi na siya makakontakt ng family and friends niya. Kasi Mali kailangan, naman yun. hindi ko nabasa to box. Oo. Sa Hindi, totoo pero lang. okay lang. Pero yun ang Leprosy ano ko naman eh, yun yung contention mo doon. Doon ka contention. nag-ano. Hindi ko alam kung saan yung kasangkong klase yun, pero yung ginamit kong legal basis na yung kanyang right to a vote is Subject. technically, generally, yes, pero kasi dahil dito sa kanya, yung leprosy niya pose health risk Yes, sa public public safety. safety. Public health, kaya siya hindi siya pwedeng mamili up until mawala na Sakit niya. yung risk of spread. Ngayon ang i-search ko, may nakalimutan ko. Nakakahawang leprosy. Kaya lang, contagious Yes, ba kaya meron tayong leprosy. before? O yun nga eh. Tapos, Meron pa rin tayo. may bail. Ano Kinasuhan ng human trafficking. Human trafficking. Nagdemanda siya sa DFA. Ah, Kasi mag-exit siya ng bansa. based Kinancel yung on, passport. wait lang. Based on Safeguarding the justice system. public Ito yun. safety. Ako din, nilagay ko yun. Public safety kasi National ang interest. kanyang crime is Human trafficking. human trafficking. Yes. Box, hindi ko talaga ito nabasa. Sabi ko andito sa'yo, nga. yun nga sabi ko, At least, lahat nung, naitawin mo because you have other knowledge from other subjects. hindi. Chismosa lang ako. yung mga definition. Definition, hindi ko. Sinagot mo, what is lemon tea test? Ano yung isa? Ay, hindi ko sinagot yung lemon test. Kasi header yun eh. Yung case ang sinagot ko. Nakalagay define. Ano pa yun? That is, halimbawa, letter A. The letter B would be Ay, hindi ko the nabasa yung lemon yung test. increase ng mga teacher. Ano sagot doon? Hindi ko alam. Nandyan. Lemon tree test is yung batas na ginagawa mo, ano siya, secular ang Oo nga. ang Pero ang sagot nature. ay... Ay, yung definition. Hindi, ano Ay, yung yung sa, sagot? alam mo, ang nakasulat dito, bawal daw yung sa pagbibigay ng pera. Pero ito yung kinuha niyang case. Ano? Anong sabi dun sa case? Yung Yes, increase, no? yung increase sa... Yes, di ba? I know, di ba? Ang problema dito sa case na to sa US, in-identify na ang makikinabang, puro mga Catholic school teachers. Dun sa tanong niya, wala naman siyang sinabi. Pero, Hindi, ang sinabi lang niya, yung mga hindi nagtuturo ng religion, may salary increase. oo. Yung mga hindi nagtuturo ng religion. Tapos, out of that mga teachers, 25... Minority sila eh. Sinong minority? Minority yung makaka-receive ng... Yung mga teacher. Ang sabi naman yung estudyante naman, yung mga estudyante naman ng Catholic eh. Hindi. Kaya nga, so, walang violation. Kasi hindi siya... Hindi ko naintindihan tayo. Ang Wait, for tanong, example, ikaw teacher ka, na hindi ka nagtuturo ng religion, ba science ka, science ako, bibigyan pero... ka. Oo. Pero ako na estudyante mo, Catholic ako. Wala. Tinuturuan mo ako ng science. Hindi. Catholic school kasi pinag-usapan. Hindi yung religion. Wala akong pakialam sa religion. Panggulo lang yung sa mga estudyante. Yun yung mga, meron ng percentage, yun ako na dito. Doon ka lang magpo-focus sa 25%. Yung 25% ba ng teachers 25 ng teachers ang nagtuturo sa... non-secular. So, 25% ng mga teachers ay nagtuturo Hindi sa... nagtuturo. Ay, hindi nagtuturo sa religion. Hindi nagtuturo ng Hindi nagtuturo ng religion. Oo.
Yung 5% at saka 95%, wala kang Wala, pakialaman okay. kasi estudyante yun. Hindi naman kumbaga, sa akin kasi, I'm not sure, I'm not 100, again, hindi ko to nabasa. Eh, Ang- usapan natin to sa GC. Ang Pero tingin ito ko yung lang case na. is, ano sagot mo? Ang nilagay ko, wala kang karapatan kasi unang-una, ang binibigyan mo ng benefits yung nagtuturong teacher because mayroon siyang ambag sa lipunan for the youth and welfare. Ako, ang legal basis ko siya is hindi naman siya discriminatory. Oo nga, saka wala kang in advance na religion. Hindi, yun nga. Wala kang- Non-discriminatory siya Oo. kasi hindi naman natin pinag-uusapan yung religion ng tao. Ang Sabi- pinag-uusapan natin is Yung pag-teacher, pagtuturo. yes. Kaya nga hindi, yun lang ang sagot ko doon. Ako Sobrang din, iksi lang naman. medyo ganun Kasi hindi din. ko nga masyadong nabasa. Eh, So, ang saka point hindi- ko lang actually, din hindi ko is, naintindihan. because it's not, hindi siya religious, hindi siya discriminatory sa religion. Kasi pay to, hindi naman natin pinag-uusapan kung kayo ay Catholic teachers, may increase kayo. Oo. Pero kung hindi kayo Catholic, di ba, ang tinuturo dito, ang sinasabi na kasi dyan, establishment of religion. Yes. Eh, ang point naman dun is hindi naman Nagbigay ka natin. lang naman ng extra benefit sa mga teacher. Anyway, una na ako box. Oo, Kasi oo, baka sige. abutan ako ng ulan. Kahapon, basang sisiw ako eh. Eh, yun na. Eh, wala na. Ang opportunity mag-picture kayo, prof. Mag-picture ba talaga? Of course. Nakita mo naman kung gaano siya kaano. Kasi Matagal kasi. matagal pa. magte-30. 7:30. Oh. Paano ka ba umuwi? Magko-commute ka. Ay, kaya nga. Holding kasi kami today. Umulan naman. Baka hindi naman nauulan yan. Eh, kasi ganun din kahapon. Okay, done with Consti and confirm. Confirm! Papasa ako. I love it. And yeah, hinatid namin sa attorney sa car niya kasi may dala kaming cake tapos nag-discuss kami kung ano yung mga cases na lumabas. And yun, meron lang hindi nasagot. So yun pala yung hinahanap niya, yung supravening event. Pero sa explanation ko, gets ko. At eto na yung classroom. So thank you. Anong room number to? Kung ano man. For making my Consti 2 and second semester memorable with attorney prof na Atenista. So we love the Ateneo teaching style because he's giving us this. So sabi ko nga, out of the 12 questions or cases, mga 6 yung nabasa ko dito. Pero dahil kapisote ako, hindi ko siya kayang i-cite verbatim. Concepts lang sa doctrines lang talaga. And then, I have to return na the book na Bernas. So, ay shucks. Uy, ang probinsya bukas. May seminar na naman ako na kailangang attendan. Thursday, tapos may job interview. Tapos Friday, babalik ako Manila. Tapos meron na naman ako interview. Nakakaloka. Tapos Saturday, my last exam. Ay, potek! Bakit ako magse-seminar bukas? Eh, may exam pa pala ako. Shit! I'm so stupid! So, hindi matatapos yung seminar, half day lang. Pero kailangan ko pa rin lumabas. Pero hindi naman ako magre-review dun sa exam bukas sa Thursday, gender, kasi multiple choice. Saka, exempted naman ako, pero gusto ko lang baka mas mataas pa yung grades na makuha ko. So, why not laban? Ay, ang dami kong problema. Sabaw talaga. Anyhow. Balik na ako ng library. Bye! So, ayoko pang umuwi. I feel like celebrating kasi nga every small wins matter. At gosh, sobrang hulas. And punta ako dito sa malapit na tambayan and all. So nakakasad lang. So wala akong kasama. So ayun na nga, mahirap kasi wala akong kasama, walang gustong pumatol. Either umuwi na sila or kasi exam weeks pa. Kaya ako dahil luharit ako. Magbibiyahe ako bukas. Tapos may exam ako. Babalik ako ng biyahe. So mga 3 hours pa uwi. Tapos balik ako for my 7:30 class. Mag-exam pa rin.
So hindi ko matatapos yung seminar. Mga 2 o'clock lang layas na ako. Wala lang. Gusto ko palang i-check yung mga sagot ko para mapirmi na ako at maging mapayapa ang aking utak na pasado ako sa Constitute. And I hope makuha natin yung what do you call that? Yung grades na gusto natin para at least doon makabawi-bawi kasi yung oblicon medyo 5 units yon. So baka yun humatak ng jiwa ko. So I'm walking. Sana may makilala ako. Ay, meron akong kakilala doon sa tatambayan. Or else, mga 2 bottles lang. Well, I skim on my notes to check yung mga tamang sagot. Tapos, yun na. Kayahin na. And that's how you end semester, second semester, na crammer, na hindi nag-aral lang seryoso pero papasa kasi naka-destiny for now ha. So effective siya. So kaya naman. And to perfect the moment, release na lang ng grade sa system, sa portal. So another video on that. Kapag pasado, wow, surprisingly ang galing. Bye! Mga tol, mga busy sila lahat mag-exam. So eto ang ating ganap ngayon. Tapos na exam nyo. Hindi pa, hanggang Sunday pa. So celebrate agad. 11? Oo. Sige. Celebrate agad. Okay, so simulan nating mag-check. And thank you for the book. So it's gonna be a souvenir. And it turns out, it's a Netflix series na napanood ko na. The Lincoln Lawyer. Tapos, may kinalaman siya sa law. The Fifth Witness. So, dun sa mga sinagot ko kanina, 3 case na hinahanap ko. Kailangan ko pang hanapin yung iba. Para talagang masabi kong sulit naman yung tuition at pinag-aralan ko. At sinakripisyo ko. Secular legislative purpose. Salad. Okay, so food's here. I ordered beef tapa, so why not? Habang nagdi-dinner, make it profitable. Wala namang gagawin.